Senator Pacquiao is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Hindi ako magtatanong pero mag-manifest lang ako. Although marami akong mga nakalista rito pero pinapabaya ko sa alam natin ang taong bayan nagtitiwala sa kakayahan ng ating PNP Chief Ronald De La Rosa Bato. Matindi yung campaign natin against illegal drugs. Paano natin sinugpo o paano mo ipinapatupad yung batas against illegal drugs. Ito yung isa sa pinakamalaking testing sa'yo as a leader in the PNP. Not only in the PNP but in the Philippines. Ito yung pagsubok, ito yung testing mo kung paano mo i-handle yung problema sa hanay mo. Ito yung pagkakataon kung paano mo ipakita sa taong bayan na yung pagtitiwala ng taong bayan sa hanay ng mga PNP. Although yung statement ng dalawa sa aking pakikinig at narinig, may pagsisinungaling ang dalawa. Hindi ko alam kung sinong nagsasabi ng totoo, pero parang may gusto silang pagtakpat at hindi lang itong dalawang involved, marami pang iba. So, ang inaasahan ko dito, alam nyo, General, grabe ang suporta ko sa ating mga kapulisan. Ang suporta ko especially dito sa campaign against illegal drugs. Pero dito nakataya ang pangalan ng ating mga kapulisan. Na dito nakataya din ang pangalan ng ating bansa, ating mga Pilipino, dahil itong pinatay hindi Pilipino. Ito yung magiging kung hindi natin ma-resolve itong kaso na ito, kung hindi natin mabigyan ng hustisya, nakakahiya sa ibang bansa na tayo mga Pilipino hindi makakalutas itong sa problema na ito na may lead na tayo at nandito na yung mga tao na involved. So I'm hoping na sa darating na mga buwan o panahon, itong kaso na ito maresolba at maipakita natin sa mga dayuhan na wala tayong pinapanigan, wala tayong kinikilingan, ipinapatupad natin yung batas. So I'm hoping for that, and kung sino man yung gumawa, ito lang ang kung sino yung may alam, sinong gumawa, isipin yung mabuti kung nangyari sa pamilya nyo yan. Isipin yung mabuti kung masaya ba kayo kung mangyari sa pamilya nyo yan. Kasi ang panahon hindi lahat nasa taas Ang panahon hindi lahat laging masaya. May mga panahon, kung halimbawa, kung mabaliktad naman ang panahon, masaya ba tayo? So, isipin nyo mabuti yan. Dahil maraming nasagasaan, maraming naapektuhan mga inosenteng tao. Yun lang po. Thank you, Senator Pacquiao. Please continue, Senator Grace. Maaari po bang siguro isupiin na natin yung mga phone records nung lahat ng involved, hindi lamang kay Santa Isabel, para ma-cross-check din yung mga numero kasi baka iba, may mga postpaid yan na kailangan natin o may mga prepaid numbers para makita natin. Pangalawa, nais ko rin tanungin to the widow of Mr. G. Nakakaintindi siya ng Tagalog, di ba? And hindi ba? Okay. Nais kong I would like to know if there's any effort on the part of the PNP to secure your family and then to update you regularly on the status of the case. Mr. Chair, nais lang natin paalalahanan yung timer. Parang hindi po yata gising. Timer, huwag kayo matulog.
Just Joe, plus 1 minute si Senator Grace. Hindi naman po 30 seconds lang, 1 minute na. Thank you, Mr. Chair, for your generosity. Senator, regarding your question for the first one, regarding the security issues, so before they didn't have any assistance, but now, after the case and the situation has been all over the internet and the media, PNP AKG Sir Dong Lao is consistently updating her regarding the issues and as well as their attorney. Dong Lao is the one updating the family? Ano? Yes, Sir okay, Glenn ano? Dong Lao. Okay, Glenn Dong Lao. Okay, I just want that for clarification. Sir Glenn na lang, saka Sir Rafael. Para Yes, okay. I apologize, sir. Sa DOJ at saka sa PNP, nagkaroon ba ng kaso kung saan nadawit ang pulis, pagkakamali ng pulis, na binigyan ng reparation o kung anumang financial assistance ang pamilya? Kasi dapat ganyan may mga liability, dapat yung PNP nagbabayad dun sa mga nagbibiktima. May ganun ba tayong insidente o kaso? So far, Your Honor, sa PNP, wala pa po. Dahil wala po kaming pundo intended for that purpose, Your Honor. Kaya nga siguro, pagka may mga ganun kayong batting average na talagang nasasangkot ang mga pulis at nababawas sa pondo ninyo na dapat mapunta sa ating mga kapulisan, siguro mas magiging stricto yung mga commander na, teka muna, sa kakabayad natin ng mga liabilities ninyo, nababawasan yung mga benepisyo na dapat mapunta sa inyo. So, nais ko ring tanungin siguro ngayon, alam niyo po, yung sinasabi ninyong merong rogue list, huwag natin kalimutan, dun pa lamang sa Espinosa Slay, no? Yung mga nasama, para lang sa kaalaman din ng ating mga kababayan. Ano na ang status ni Superintendent Marvin Marcos, halimbawa, si Chief Inspector Leo Laraga, nasaan sila? Nakakulong ba sila ngayon? At large, leave without pay? Ano po ba yung nangyayari sa kanila? Right now, Your Honor, they are, all of them are under restrictive custody. Sine-check po sila at every time ng ating director ng HSS, Your Honor, Headquarters Support Service. But as to the status of the administrative case, Your Honor, can I call the attention of the new IAS, Your Honor? Yes, please. We would like to be updated. Yes, ma'am. Ang case po ni Marcos et al. Ay for resolution na po. Resolution sa IAS Sa lamang? IAS lang po. So wala pang kaso? Di po, ma'am. The criminal case, Your Honor, Tapos na po yung hearing, ma'am. Gagawa na lang po namin ng resolution and the draft decision for the approval of the Chief PNP. So meron na bang na-file na kaso laban sa kanila? Matagal na po. Na criminal. Nasaan na po? The administrative case, Your Honor, is handled by Administrative, IAS. pero sa The korte criminal wala case pa. is handled by NBI, Your Honor. Nasa DOJ. DOJ na, Your Honor, DOJ. Ano yung status sa DOJ ng kaso nila Secretary Aguirre? Ano po ang status ng mga kaso ni Marvin Marcos, yung mga na-implicated sa Espinosa Slay? Good morning, Senator, Mr. Chairman. Yung pong, katulad nung nasabi po natin kanina, yung pong kay Marcos ay under preliminary investigation pa po. Nga siguro dahil ang trabaho natin, Mr. Chair, magbalangkas ng batas. Habang iniimbestigahan kasi ang lahat ng ito, patuloy pa rin sila kung saan man sila, di ba yung restrictive, ano ba yon? Custody. Anong ibig sabihin nun? Sila ba pag-alagala pa rin? Pwede pa rin ba sila pumasok sa kanilang opisina? May access pa ba sila sa kanilang mga presinto? Wala na po, Your Honor, but confined Kinuha po ninyo sila. ang kanilang tsapa at kanilang mga baril? Yes, Your Honor, wala ng baril, wala ng tsapa, wala ng position. Restricted sila inside the premises of the Headquarters Support Service. And yung alam po na nakakalungkot, Your Honor, is kung hindi namin siya pwedeng palabasin kung walang escort. So, in-escortan namin kung papayagan sila lumabas. But then, kung sisibat sila, Your Honor, halimbawa, harap-harapan ng escort, tatakbo sila, hindi po siya pwedeng
pusasan, hindi po siya namin pwedeng barilin. Huwag mo na lang sabihin, baka gawin pa nila yun. Hindi, opo, pero, ano? hindi. Alam nila yon, so hindi sila talaga tumatakas ng sadya. So, nasaan ang compound nila ngayon? Nasaan sila? Sa kampo ng premises ng headquarters sa support service, Your Honor. Saan yon? Sa Loda, Kamkrami. Camp Crame. Yes, Okay, sir. sa Camp Crame, marami din mga nangyayari dyan. Pero, siguro, si Teresita Angsi, advocate ng mga nabibiktima ng mga kidnapping, sinabi niya ngayon, marami na talagang mga involved dito sa Tokang at hindi lang mga Chinoy ang tinatarget dito. Meron nga sa isa yata yung nabanggit sa hotel sa Binondo, kung saan meron din na biktima nito. Ikaw ba ay, nalalaman mo ba itong mga kaso na ito? Yes, Your Honor. In fact, after nakarating sa Malacanang yung concern ni Angsi, Your Honor, I was called up by Malacanang at sinabihan na aksyonan ko yung complaint na yan. Then, I referred the case to the director of Manila Police District, who in turn talked to Teresita Angsi, Your Honor, about all these cases. And meron naman silang napag-usapan, Your Honor. Ano lang, problema namin, Your Honor, ito mga biktima, most of them, hindi po nagpapayal ng complaint formally sa ating kapulisan. Yan ang problema namin, Your Honor. So, ganito po, Chief, siguro importante rin talaga na mapakita mo, magbigay ka ng ehemplo ng isa sa kanila na napaparusahan mo. Kasi dito, sa laban, yung war on drugs na sinasabi, ang dami mga nanlaban daw, napatay, pero hindi naman nabibiktima ng mga pulis, di ba? Palagi mga civilian. Kahapon lang, merong napabalitaan na nanggahasa na pulis rin. Marami ngayon yumayabang na. Dahil sa tingin nila, kinakampihan sila at hindi ka agad-agad nare-resolve ang kaso. Matanong ko lang din, sa crematorium, yung dito sa Caloocan City, meron daw CCTV cameras. Meron ba kayong kopya nung CCTV? Actually, ma'am, nung binalikan namin at humingi kami ng mga records na sinubo nila, ay yung death certificate nakuha namin at saka yung pangalan nga ng nag-deliver na it turned out to be the liaison officer of Green Funeral Homes, hindi NIS, nag-disguise na NIS. Now, yung as to the CCTV, ma'am, meron sila pero ang sinasabi is override, but we are striving hard na makakuha, ma'am, ng Na-override? Yes. So, para nabura o paano? Yun ang kiniklaim nila, ma'am, but we are expecting efforts. Ito bang crematorium na to, operational pa ngayon o pinasara nyo muna? Ang sabi ng Caloocan City, ma'am, is ipapasara na nila. Ay hindi, kayo mismo. Hindi pa dapat napapasara yan ng PNP? I think NBI had also... Dahil pag ongoing yung inyong investigasyon, tapos, hindi pa dapat ano nang ngayon ang nakalagay dun sa, anong tawag dito? Hindi ba dapat kumuha kayo ng listahan ng mga na-cremate dyan? Kasi baka yan yung negosyo nito yung mga gustong pagtakpan, pupunta doon. Nabanggit ata ni General De La Rosa to. Yes, Your Honor. We are going to get the records from that crematorium. So, hindi pa po? Hindi pa po, Your Honor. Nakapokus na po muna kami dito sa instant case na ito, Your Honor. Hindi ba yung may-ari ng crematorium parang barangay captain yata? Dating pulis rin? No, ma'am, it's the Green Funeral Home. Funeraria. Services. So, barangay captain nga. Yes, ma'am. At umalis nung natagpo ang patay itong biktima, hindi ba? Umalis, ma'am, noong January Wala pa siya. na sa papuntang Canada according to immigration records. Yun yung medyo kaduda-duda rin. Kaya dapat talaga sa lexikin to. Mr. Chair, yun lang, maraming salamat sa pagkakataon. Sa ating mga kapulisan, siguro talagang dapat ay ipakita ninyo na kayong ehemplo mismo at bigyan ng parusa yung mga nasasama. Tagal ng mga kaso. Maraming salamat po. Thank you, Senator po.